What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbi-blink lang. Ito po ay galing sa Palumuk, Cotabato, Mindanao. Maraming salamat po sa nagtitiwala sa Jolphone TV. At sa mga gusto magpaayos, pwede kayong magpa-LBC, JNT, Lalamove, or any courier via deliver. At i-check natin mga idol dahil napakalayo po nito. Papunta po ng Taguig, Metro Manila. At dahil napanood ni Sir ang ating mga video na gumagawa tayo ng katulad ng sira sa cellphone niya. Ayan mga idol, check na natin at binuksan nga natin mga idol. At ayan, ang model po pala nito ay Redmi Note 11S. At ayan mga idol, ang akala ko dito LCD ang tama dahil crack na po siya noong dumating. At sinubukan ko siya i-charge para makita natin kung buhay ba ang unit. Dahil ang sabi niya, restart na lang daw ang kanyang cellphone, naglugo-lugo na lang. At noong sinarge ko naman siya ay meron pong vibrate, lubat na lubat po ito dahil nagpapatay-patay ito. At ayan, pansinin nyo mga idol, meron pong kidlat na makikita dito ilang seconds lang. At ayan, nakita ko yung kidlat at ayan mga idol. At tinanggal ko ang charger at meron itong lugo-lugo. Nag-auto-on siya. So alam ko na agad kung saan ang tama nito. Pansinin nyo mga idol, nasa switch po ang tama kapag tinanggal mo ang charger at kusa po siyang mag-on. Kagaya nan, hindi po niya kayang kargahan ang pinaka-system ng battery dahil kusa po siyang mag-on. Kaya kahit i-charge mo yan ng magdamag, maghapon, ganyan lang talaga ang kalalabasan niya. Kaya yan, buksan na natin mga idol. So, i-troubleshoot natin kung paano ba ito nasira ang pinaka-power switch at paano ito gawin. Una, tinanggal natin yung takip at pansinin nyo mga idol, first time pa po ito mabuksan dahil meron pa pong sticker. At bago tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ito mga idol, tanggalin natin yung camera lens dahil meron pong secret screw, dalawa po yan. At tanggalin natin yung SIM tray. At iangat natin itong back housing. Kukulang po ang gagamitin natin para hindi po siya magagasgas. At ayan, una natin iangat ang fingerprint para hindi maputol. At pansinin nyo mga idol, nakita ko kagad ang problema. Meron po palang kalawang ang ilalim. Kaya yun po yung cause kung bakit ito nag-uuto-on or nag-automatic restart. Hindi na nagtutuloy sa menu dahil shortage po ang power switch. Kitang-kita po yung kalawang mga idol na tamaan talaga ang pinaka-power switch. Ito yung mga common issue ng mga Redmi Note 11, Note 11S. Kapag nababasa, mag-automatic mag-on. At ayan mga idol, so chinarge ko ulit siya at pansinin nyo, nag-logo-logo pa rin siya. Hindi niya kayang kargahan ang system dahil kusa po siyang mag-on. Kaya ayan, i-trace po natin para malaman talaga natin kung sa power switch lang ba ang may tama. Ayan, ang ginawa ko dito mga idol, tinanggal ko ang motherboard. I-troubleshoot natin isa-isa at gumamit ako dito ng tape. Tinakpan ko ang pinaka-connection ng power switch or yung flex. At tingnan natin kapag tinakpan natin kapag mag-automatic on ba or hindi na. At kapag nagbi-blink-blink pa rin, ibig sabihin nasa board ang tama. At pansinin nyo mga idol, lumabas agad ang pinaka-logo niya or yung percentage nung tinakpan natin ang switch. So doon talaga natin malalaman nasa switch ang tama. At ayan, tanggalin po natin yan mga idol. At ibalik natin. Tingnan natin kung mag-automatic on ba or hindi na kapag tinanggal ang tip. At kapag mag-auto on mga idol ay kailangan talaga palitan ang power switch. So ganun po yan, mag-troubleshoot ng mga ganitong problema. At pansinin nyo mga idol, kanina naglugo-lugo lang siya, namamatay. At ayan mga idol, namamatay talaga siya. Hindi mo makita ang charging percentage dahil kusa pong mag-on ang pinaka-system niya. So ayan mga idol, ganun po tayo mag-troubleshoot para matrace natin kung saan ang tama bago natin palitan ang mga parts. Kaya dito mga idol, ayan, nalubat na lang siya. Hindi mo talaga ma-on sa menu. Hanggang logo na lang siya kapag may laman. Kaya ayan mga idol, kailangan po ito palitan. So ito po yung madalas na nag-short dito, ang pinaka-power switch. Ang cause po kaya ito na automatic power, nabasa ang power switch. Kaya ingatan nyo po, lalo na kung naghugas kayo ng kamay or naglaba at nagsi-cellphone kasi kapag pumasok sa ilalim yan, kakalawangin ang pinaka-switch at yun, mag-cause ng automatic on. Kaya yan, tanggalin natin, kailangan po natin palitan. At kung hindi ka naman marunong magpalit ng ganito, pwede nyo po palitan ng power flex connected sa volume. At ayan, nag-apply ako dito ng flux at tingga at tanggalin natin itong short na power switch. So, kailangan po yan mapapalitan para hindi na po maglugo-lugo. At ayan mga idol, antayin lang po natin mag-apply tayo ng tingga at kusa na po yan natatanggal. At ayan, so kapag hindi nyo po kabisado gawin mga idol, mas maganda power flex po ang gawin nyo para madali nyo po masolusyonan ang problema. At ayan, nag-apply ulit ako ng flux at ayan, hinihinang ko po yung dalawa lang po yan mga idol, positive at ground. So, ayan, ito po yung ipapalit natin. So, kinuha ko po ito galing sa unit para hindi na talaga masira basta-basta. Kasi kung replacement po ang ilagay natin, madali po yan madurog. Ay, dala sa
sa original na galing sa unit, talagang matibay po siya. At ayan, so gumamit po tayo dito ng ayan tingga at ayan kukulang po ang pang support natin pagpalit ng power switch. Sinangin lang po natin ang mga gilid-gilid mga idol. At ayan gamit tayo ng tingga at ingatan nyo po maghinang mga idol baka masubraan. Pwedeng masunog ang power switch. So ayan kapag nahinangan nyo naman po yan mga idol ang gilid-gilid at maganda ang panghinang nyo, ayan kakapit po kaagad yan at gagana siya. So kung hilaw po ang panghinang nyo, ayan mapupudpud na lang yung pinagkakabitan niya, masisira siya. Kaya ayan, after po natin napalitan, pansinin nyo mga idol, ayan kuhang-kuha naman at parehas na parehas din po ang switch na nilagay natin. At subukan natin mga idol kung mag-automatic on pa ba kagaya kanina, na kapag nagagabit ang board ay hindi po lalabas ang charging percentage na mamatay siya. At kapag lumabas ang charging percentage, ayan ibig sabihin okay na yan. Ayan, pansinin nyo mga idol, nawala na po ang grounded dahil napalitan na po natin ng power switch. So ganun lang po kasimple gumawa ng ganito. At kung hindi nyo naman po kabisado, pwede nyo po ipagawa sa mga technician na malapit po sa inyo. At sa mga gustong magpaayos ng ganito, pwede kayong mag-PM sa ating FB page, Jolfon TV Official New Page. Masolusyonan po natin ng tama at hindi po masisira. At ayan mga idol, kinabit ko na lahat at hindi na siya nag-automatic on. At mamaya i-open natin yan kung magpapatay-patay pa rin ba or hindi na. At alam naman natin kung magpapatay-patay pa rin yan, dapat lalabas ang logo. At pansinin nyo, gumana na ang pinaka-power switch. So balik natin lahat ng screw. At kung magpapagawa ka ng ganito, pwede po kayo mag-walk-in, magpalalamove, mag-grab, makuha kaagad. At sa mga malalapit lang, ayan mga idol, pwede nyo po yan gawin. At kung malalayo naman, pwede po LBC, GNT or GRS or any courier via deliver. At ayan, mag-apply tayo dito ng double-sided tape sa takip. Kapag ganito ang gamitin nyo mga idol, mas okay para madali na po siya mabuksan. Either po gamitan nyo ng T7000, napakatigas po niyan kapag natuyo. At kapag DIY nyo po yan pagbukas, lalo na kung wala kayong heater, pwede po ma-damage ang pinakatakip, pwedeng mabitak. At ayan, ilapat na po natin. At kapag ganitong takip naman sa mga Redmi Note 11S, kapag adhesive ang ginamit nyo, pitted na pitted po yan, hindi aangat. At ayan, i-open na natin at tingnan natin kung magtuloy sa menu dahil ang sabi ng may-ari, logo na lang daw at ayaw niya mabura ang files dahil may kailangan po siya sa loob. At tingnan nga natin kung nabura ba or wala. Antayin na po natin ilang seconds lang at ayan mga idol, ilang seconds lang nandito na po tayo sa pinaka-menu. At pansinin nyo mga idol, nandyan pa ang picture. So, ibig sabihin, nandyan pa ang laman, walang nabura dahil may picture pa na well paper. At ayan, normal naman po ang pinaka-touch niya. Kahit basag, nagta-touch pa rin kumpleto dahil original pa yan kahit basag. At grabe mga idol, na-solve po natin. Ang gagandahan, nandyan pa ang files, wala pong nabura. Normal din po ang pinaka-volume. At ayan, nag-unlock na ang screen. So, ibig sabihin, good na po ang pinaka-switch. At kung nakakuha ka ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema or gusto mo matuto gumawa ng cellphone, pwede nyo po i-follow or i-subscribe ang ating channel para kapag may video akong nailabas, makakuha ka ng maraming idea at matututo ka talaga dito.